mapunta naman po tayo dito naman po sa next topic natin na kung saan mga kababayan, ito daw pong pagtugis mga kababayan kay Senator Bato ay dumating na sa point na yung mga otoridad po natin talagang ini-inspeksyon na mga kababayan yung mga ari-ariang naiiugnay dito po kay Senator Bato de la Rosa, matunton at mahuli lamang po itong tao na ito. So ngayon ito, i-play po natin. Inispeksyon ng mga otoridad ang ilang ari-ariang iniugnay kay Senator de la Rosa pero bigo pa rin silang mahanap ang puganteng senador. Tayo mula sa Camp Crame nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga lugar ang sinuyod ng mga otoridad? Gigi, kabilang sa mga pinuntahan ng mga otoridad ang ancestral house ni Senador Bato de la Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur at ang bahay ng kanyang kaibigan sa Parañaque. Tapos ng larawan ang misis de la Rosa na sinansi ng mga hilehelarang sasakyan ng mga pulis sa labas ng kanilang ancestral house. Sabi niya sa caption, sana'y nakasaad sa batas ang ginagawa ng mga pulis. Kinumpirma naman ng Davao Police na nagtungo sila sa lugar kanina. Pero pag nilinaw nila, site yan nga ang sinasabi mga kababayan na huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. At ito na yung nangyari kay Senator Bato. Yung ginagawa nila dati sa iba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yan na po ang bumabalik mga kababayan kay Senator Bato de la Rosa. Siya naman po ang tinutugis mga kababayan ng ating mga otoridad. Diba? Buti nga siya, binibigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag yung kanyang sarili. Para mga kababayan, para sagutin yung mga reklamo na ibinabato laban sa kanya, samantalang yung mga taong itinumba nila, hindi nila binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. inspection lang ang ginawa nila at hindi pinasok ang mismong bahay ng senador. Hindi nila ididetalye kung bakit isinagawa ang inspeksyon. Nag-post naman ang kaibigan ng senador ng CCTV footage ng pagdating ng mga sasakyan ng mga taga-NBI at CIDG at ayon sa uploader, tinanong niya kung may warrant ang mga ito. Pero sinagot labang siya ng mga ito na hindi na raw kailangan. Tama. Pa rin daw ang paghahanap sa bahay kahit na walang warrant. Sa ngayon, patuloy pang pinaghahanap ang senador na itinuturong co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Jiggy? At just kahapon sinabi ng PNP na sasampahan nila ng reklamong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. May update na ba tungkol dito? Yes, Jiggy, bukod kay Senador Robin Padilla ay may iba pang individual na inirekomenda ng PNP Diba, may 5 pa. May 5 pang kasama sila nung tumakas si Bato. CIDG at sa DOJ nasampahan ng reklamong sa obstruction of justice. Kabilang dyan ang anak ng tiyuhin ni Padilla na nagmamay-ari ng pickup truck na naging backup vehicle upang escortan si De La Rosa. Pati na rin ang babaeng security officer ni Padilla na kasama sa pagtakas ng senador. Hindi naman sinagot ng CIDG kung planong sampahan si Senate President Alan Peter Cayetano matapos niyang aminin na siya mismo ang nagdala kay De La Rosa sa Senado bago ang barilan. Tanging DOJ lamang daw ang makakasagot nito. At naunang iginiit ng CIDG na malaki ang partisipasyon ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa sa Senado. Lumabas sa kanilang investigasyon na planado at highly coordinated umano ang kanilang pagpuslit sa paglabas ni Senator Bato de la Rosa. Iba sa naunang pahayag ni Senator Padilla na isinakay lang daw ang senador at ibinaba sa Makati at hindi na tinanong kung saan ito papunta. Ito ang pahayag mula sa CIDG. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Hindi yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Yan ibig sabihin pinagplanuhan talaga. Yung pabulado sa kaguluhan sa Senado na nangyari, pagpapaputok ni Aplaska para i-distract ang publiko mga kababayan hanggang sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, sakay ng sasakyan ni Senator Robin Hood Padilla na binabakapan, kinokomboyan ng anak ng tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla. Talagang pinagplanuhan. Diba? Maliwanag na pinagplanuhan yung paglalabas kay Bato dyan po sa premises ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Ayan. Diba? Napakaliwanag mga kababayan ng sinasabi po dito na talagang pinagplanuhan yung pagtakas ni Bato de la Rosa
katulong si Robin Padilla at yung anak ng tiyuhin ni Robin Padilla, mga kababayan. So dapat talaga managot dito, mga kababayan, itong si Padilla. Kasi 'di ba yung kampo ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla minamahina nila. Yung arrest warrant, parang sinasabi nila na wag kilalanin yan, hindi legal yung ginagawang yan. Pero kung tutusin, mga kababayan, kung titingnan po natin itong interview ni Dean Santa Maria, maliwanag, mga kababayan Diba, maliwanag na legal talaga at dapat irespeto itong arrest warrant ng International Criminal Court. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kinikredit po natin ito sa TNT podcast, mga kababayan. Kanila po yan, hindi po natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Attorney Mel Pakinggan nyo. tayo. Ano po ba ang legal po ba yung warrant of arrest galing sa ICC? Legal na legal yan. Talagang valid yon. Alam mo kung bakit? Kasi sa international law, may tinatawag na crime against humanity. Na doon na yun sa loob ng international law. At sabi sa ating konstitusyon na international law is part of the law of our country. Diba? So nakapaloob na ang international law sa ating konstitusyon at ang international law na handoon naman sa loob niya yung crime against humanity. So therefore, noong 2009, gumawa tayo ng Republic Act 9851. At ito rin, mga kababayan, malalaman nyo din dito kung bakit nga ba walang kaso dito si Senator Bato. Diba, bukod ba kababayan doon sa lagi natin sinasabi na takot mag-file ng kaso yung mga kababayang Pilipino po natin kasi nga, ang babanggiin nila, former president, dating PNP chief na ngayon ay current senator, mga kababayan, meron pa palang ibang dahilan. Kasi kung titingnan nyo nga naman, dito sa mga hukuman natin sa Pilipinas, wala talagang humahawak ng crimes against humanity na kaso. Kasi nga, mga kababayan, kulang sa practice about po sa ganong klase ng krimen or usapin, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, ituloy pa natin. Oy, BMB Irene P. Mega love shoutout po sa inyo ni Kuya Arman P. Thank you po sa pagkape. Maraming salamat po Iyon yung tulay. Ang tatalino ng mga senador noon. Si Juan Ponce Enrile, si Miriam Defensor Santiago, si Richard Gordon. Silang gumawa noon. At nakita nila dapat gumawa tayo ng tulay sa international law kasi sabi ng ating constitution, it's part of the law of the land. So doon sa section 17 ng Republic Act 9851, ang sinasabi, in the interest of justice, kung meron nang naglilitis o nag-iimbestiga na international tribunal sa isang taong di umunay gumawa ng crime against humanity, ang Philippine government pwede nang pasaubaya. At kung kinakailangan na idalin doon yung suspect, dadalin. So yung Republic Act 9851, yun ang tulay natin. At ang pipili niyan ang presidente. At kung pinili ng presidente yan, yan ay tinatawag na isang political act. Hindi pwedeng pakialaman ng husgado at hindi pwedeng pakialaman ng legislature. Pero umalis na tayo sa... Ayan, mga kababayan, biruin nyo kung iisipin nyo, ang sitwasyon pala ni Senator Bato de la Rosa ngayon, yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa, yung kanyang kapalaran nasa kamay ni PBBM. Diba? Nasa kamay ng presidente yung kapalaran ni Bato kung mapapapunta siya ng dahig or hindi. Kaya nga ako kay Mr. President, pag nahuli po yan, ipadala nyo na sa dahig. Ganun po kasimple, Mr. President. Kasi hanggat hindi nahuhuli yan, napapadala sa dahig, patuloy yung pambabalahura sa inyo ng mga taga-suporta niyan Di ba, mga kababayan? Kaya nga dapat talaga maipadala na sa dahig itong si Senator Bato. At maliwanag naman pagka gano'n na may kaso ng kinakaharap sa ibang bansa, sa International Tribunal, ang isang iniimbestigahan o isang may kaso doon, ang dapat gawin ng Pilipinas, ipaubaya na. Ibig sabihin, ipadala na sa dahig Netherlands. Anyway, tuloy pa natin. Rome Statute. Okay. Sa Rome Statute na pinirmahan natin at sumang-ayon tayo, may Article 127 number 2. Ang sinasabi, kung ang isang bansa ay tumiwalag sa tratadong ito, may mga mananatiling residual obligations. Obligations na sa mga usapin nangyari bago sila tumiwalag. Tama! Tumiwalag tayo, umalis tayo,
noong March 17, 2019. At naging miyembro tayo ng International Criminal Court, mga kababayan, 2011. Kasi mayor pa ata si Duterte nung pinag-uusapan na po yan. At bago mag-March 17, 2019, nag-start na yung investigation Diba? kay dating Pangulong Presidente Duterte. At sabi dun sa 127 number 2, yung mga residual obligation natin, dapat mag-cooperate tayo sa mga usapin bago tayo tumiwalag. Tama. Kaya therefore, nandoon yung ating pakikipag-cooperate sa kanila because of that residual obligation. Pangalawa, independently of the Rome Statute, pwede tayong gumalaw mon. Kasi, yung Republic Act 9851, 2009 yun. Even before the Rome Statute, na 2012 lang yun. And so therefore, kahit tanggalin mo yung Rome Statute, nandun yung ating tulay. 9851. Republic Act 9851 bridge to international law. Diba? Na sinasabi, Oh. executive department can choose whether it is in the Philippines or abroad. So therefore, kung tinanggap natin ang ICC as the international tribunal, syempre naman, tatanggapin rin natin ang proseso. Kasi otherwise, it's an empty recognition. At isa sa mga proseso ngayon, yung warrant of arrest. Tama. At yung warrant of arrest, kaya tinuturing nating valid. Ngayon, ang sinasabi nila, teka muna, nakalagay sa konstitusyon, bago arestuhin ng isang tao, dapat muna may judicial determination of probable cause. Ang isang West, judge, tingnan nating maigi, yung judge doon hindi qualified. Meron kaming alituntunin sa konstitusyon. If the law does not distinguish, we should not distinguish. Tama. So therefore, the word judge can either be local or foreign. Kaya nagkaroon tayo ng Republic Act 9851 for purposes of recognizing that foreign element. So therefore, kung yung ni-recognize natin yung ICC because of 9851 and nagkaroon na ng judicial determination of probable cause, a second judicial determination of probable cause by a judge here is really no longer needed. Tama. Because nga of the link up among international law, the Constitution, and Republic Act 98. Yung pag may perception na pinotektahan ni SP Cayetano si Senator Bato, anong masasabi mo riyan? Pinotektahan in the sense na nagkaroon sila ng tinatawag na ano yun? Standoff. Standoff, naging sanctuary ni Cayetano, yung Senate Protective Custody. Ah. Gumawa pa ng resolusyon. Walang base yun, Mon. Tony, walang base yun. Wala sa Constitution yun. Wala sa batas yun. Ni sa ordinance ng Pasig o Pasay, wala yun eh. So in short, it is a man-made protection resolution. Or Kumbaga sila lang ang gumawa. Mga kababayan, ito maliwanag Napakaliwanag po ng pagkaka-explain ni Attorney Din Santa Maria na kung saan, mga kababayan, ginawa lang talaga yun. Ni na Alan Peter Cayetano, ginawa lang talaga ng Senado yung para protektahan si Bato. Kasi wala naman talaga sa saligang batas yan. there na no basis at all. So, para sa akin, walang ano yun, walang kapit yun. Pero alam mo, tingnan natin yung nangyari nun. Dito natin makikita yung the reason why there is a dispersal of powers in our government. Executive, legislative, at judiciary. Judiciary, nagdi-decide. Tama. Legislative, nagbabalangkas ng batas. Executive, nag-execute ng law. Sila ang naguhuli ng mga kriminal. Peace and order. At the very moment na hinuhuli si Bato, sino dapat ang respetuhin? Executive. Bakit, mga kababayan? Kailangan nilang i-execute yung batas. Diba? Yan dapat ang nakita ni Alan Peter Cayetano. Sila nagbabalangkas lang sila ng batas. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, dapat nung time na aarestuhin na itong si Senator Bato, dapat ang ginawa ng ating mga tagapagpatupad ng batas, inaresto na si Bato de la Rosa, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan po talaga natin, nasa kanila yung bit Sila yung executive na nag-execute ng batas. Diba? At dapat alam din ni Alan Peter Cayetano yan. Kasi diba abogado siya? Ang legislative ba o ang executive?
Executive. At that very moment, ang legislative wala nang ginagawa. Hindi na sila nagle-legislate. Wala nang impeachment proceeding. At that very moment, ang executive na yun ang gumagawa ng tungkulin nila. Nagsiserve ng warrant. So, tama, magre-respetuhan sila. Pero sino dapat ang manaig? Who will respect whom? At that point in time, it was clearly the legislator should have respected the function of the executive. Di ba? Because at that point, Oh. ang ginagawa. Yung pagprotekta ngayon ni SP Cayetano kay Bato, is that could that be a cause for disbarment? Well, Ako. disbarment is an issue that really has to deal with talagang total disregard of the law. No, yung total reckless disregard. Hindi of ba the yung law. total and reckless disregard of the law? Meron siyang sinasabing you are in our institution, there is a tradition. It seems that he is advocating or asserting good faith. Yun, good faith is a matter of ano kasi, as a matter of defense. Halimbawa, Mon, Tony, di ba, alam naman natin, basta't ikaw ay nagpakasal sa isang tao may asawa, Ah. bigami. Pero kung ikaw, hindi mo alam na may asawa yung pinakasalan mo, absuelto ka. Good faith. Good faith. Tama. The good faith normally will, in a case like that, might probably save you. Kaya lang, of course, siguro meron rin mga penalties, pero I don't think it's disbarment. Nung may, di ba na naging estudyante mo si Cayetano, si Matibag, si Freddy Topacio, ano sila nung estudyante sila? Well, Ito mga kababayan ano to, mga prop to ni NBA Director Melvin Matibag, Alan Peter Cayetano at saka po ni Topacio. Perdi Topacio, ito po nagsasalita. Ito pong si Attorney Mel Santa Maria mga kababayan. Kaya nga napakaano kung ito yung magiging teacher mo sa law, mga kababayan, magiging professor mo sa law, magiging dean mo sa law, talagang matututo ka mga kababayan kasi napakaliwanag ng paliwanag niya. mga first year students yon, pare-pareho sila, natatakot siguro sa akin. Sa recitation. Tatawagin ko. Pero, pumasa sila sa akin. So, ibig sabihin okay naman sila. I mean, they just went through the normal life of a law student. Yung natatakot Yes. everyday sa recitation, kinakabahan sa midterm, final exam, pero mukhang nakakaraos naman sila. But if you were to grade them now, yung performance nila, ano yung bibigyan mong grado? Well, alam mo, magandang tanong yan, no? Okay. This can be answered in so many levels kasi, Mon, attorney. Level of reaching a particular position in society. Manahin mo naman, isa Senate President. Isa Director ng NBI. Ah. As a professor, I will be proud of that. Tama. Diba? Ganda Diba? So, wow. Galing talaga. Pero ngayon, the other level, how do they perform? Yan na, no? So, lalo na sa tinatawag kong halabalo na nangyari na from May 11 to 14, no? Pareho silang abogado, and I thought that had they really been faithful to the demarcation line of executive and legislative, kung very conscious sila doon, dapat nalaman na nila ni Senator Cayetano, dapat ginalang ko yung service ng warrant. Tama. Because hindi kasi natin masasabi Hindi kami naniniwala sa warrant na yan. Nobody can say that. No, your opinion does not matter. If a government agency is serving a warrant, there is a presumption of regularity. Tama. Otherwise, if we will not stick on that presumption, it will be chaos. At ano nangyari mo, Tony? Chaos. Nagkaroon ng Kaguluhan. Hindi nagrespetuhan sa function ng isa't isa. Si Matibag naman, tingin ko kay Matibag, matapang siya. Tama. And I thought that at nung gabing iyon, ang kanyang approach is, sir, let's negotiate. But the level of negotiation suko nyo sa amin ng matiwasay because may valid warrant of arrest kami. Kaya nung narinig ko siya, wala palang nangyari. So, he failed. Yes, dapat he asserted his Tama. executive function at that point. Para lang sa akin. But of course, siyempre, Kasi parang ang sinasabi dito ni Dean, Mel Santa Maria, dapat kahit anong mangyari, in-enforce na yung arrest warrant.
Kasi arrest warrant yun dapat nire-respeto ng Senado yung mandato ng executive mga kababayan, which is e-execute kay Bato de la Rosa yung arrest warrant niya. At yun yung hindi nagawa nung gabi. 'Di ba? Kasi nga nakipag-negotiate sila kay Alan Peter Cayetano na walang isang salita. Anyway, ituloy pa natin. Servant lang tayo eh. And both of them, si Alan at saka si Melvin, they are feeling the tension at that moment. So Tama, probably tama. it was the better part of prudence na, okay, i-ano muna natin to, ipahupa muna natin You to. can Kasi- probably say that because you're not on the ground. Yes. Oo. Yes, kaya nga. Kaya probably it was the better part of prudence to lessen the tension at that moment. Oh, kasi ang dami nang nanonood eh. Everyone, ako nanonood ako sa television noon. Kasama ko pa si Vergel Santos. Oo. Si Ayan. Vergel. Naging boss ko yan sa... Sabi namin, ano nangyayari dyan? We were shocked. We were surprised at the development at that time. Talagang grabe. Yung pinagmulan po talaga nito is really on the interpretation and the service of the ICC warrant based on RA, Republic Act 9851. Yes, oh. Diba? Interpretation ng the side of SP Cayetano and the side of Director Matibag, both who are our friends, no? Can you give us in context, sa publiko lang natin, saan ba kinuha yung Republic Act 9851 at bakit natin ginawa yan, sir? Can you tell us? Because Eto mga kababayan dito nyo malalaman kung gaano kahalaga yung Republic Act 9851. Na kahit sinasabi ng iba mga kababayan, di ba sinasabi ng mga DD na walang alam na bobo, bakit tayo maniniwala? Bakit tayo makikinig na legal yung arrest warrant na yan? Wala na nga tayo sa Roman Statute, di na nga tayo miyembro ng ICC. Wala na nga jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Baka nakakalimutan nyo, meron tayong Republic Act 9851 na kung saan ang sinasabi dyan mga kababayan, kapag may international tribunal na nag-iimbestiga mga kababayan sa isang Pilipino o may kaso doon, yung isang Pilipino, dapat ang gawin ng Philippine Authority is surrender na. Ano po, at ang tulay natin dyan mga kababayan, gaya ng sabi, ni Dean Santa Maria ay walang iba kung hindi yung 9851. So tanggalin na natin yung usapin kung may jurisdiction ba ang ICC dito sa Pilipinas dahil wala na tayo sa Roman Statute or wala na talaga. Kasi ang pinag-uusapan na po natin dito, hindi na yung jurisdiction. Ang pinag-uusapan na natin dito mga kababayan, yung 9851 na dapat talaga ipadala si Bato de la Rosa sa dahig. Ano po ngayon? Ito, pakinggan pa natin. yun nga sinasabi ko, meron tinatawag tayong international law. At sa loob ng international law, may mga universal crimes. Genocide, crime against humanity, piracy. So, kailangan natin gumawa ng tulay sa a bridge, our own bridge towards that international Magkaroon law. ng connection. Tama. Yes, yun ang Republic Act 9851. Alam mo, Mon, Tony, ang ganda ng vision nila Richard Gordon doon at saka nila Senator Miriam Defensor Santiago, no? Kasi nakita nila na maaring mangyari sa atin 'yon, no? Yung mga taong gumawa ng crime against humanity. Ako nakakasigurado ako sa inyo, 101%. Mag-research kayo ngayon. Walang ni isang fiskal o ni isang wes na humahawak ng crime against humanity ngayon sa Pilipinas. Wala. In short, we have no expertise at all on the technicalities of crime against humanity. Iyan ang nakita nila. Wala. So, bakit hindi? Bakit hindi natin ibigay muna doon sa taong mga bihasa, may expertise? Because let's face reality, huwag tayo magyabang. This is not about nationalism. This is about right and wrong and justice, which has no nationality. Kaya nga universal crime. So, bigay muna natin sa kanila, mag-aral tayo. Pero habang wala, kung ikaw ay magpapagamot sa isang bagitong Pilipinong doktor Sa biyasa ka. at saka sa isang banyagang specialist, saan ka magpapagamot? Doon sa banyagang specialist. So ngayon mga kababayan, ito, siguro naman, yung sinabi ni Dean Santa Maria dito, maliwanag. Na yan na po yung isa sa mga sagot mga kababayan kung bakit walang kaso si Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala talagang humahawak na mga hukuman dito sa ating bansa mga kababayan ng crimes against humanity. At kung sasampahan man si Bato de la Rosa mga kababayan ng kaso, pihado ang dapat isampa talaga dyan, crimes against humanity. Diba? Walang humahawak na hukuman sa Pilipinas ng ganon.
Ayan o, mismo nanggaling na po yan. Kaya attorney din Santa Maria. Diba? Na kung saan sinasabi niya na kahit maghanap ka dito sa Pilipinas kung may humahawak ng ganyang kaso, I think wala ka makikita. Kasi talagang kaya meron tayong 9851 para ipaubaya yung usapin na yan doon sa mga eksperto talaga mga kababayan sa ganyang klaseng kaso. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Nationalistic, dito ako sa Pinoy. Patay ka. Pero kung sa specialist, practical ka. Tama. So on a practical, very common sense reason, yun. Because we have no expertise. Pangalawa, stability. Isipin nyo, sa crime against humanity, sino mga sinasampahan dyan? O yan, kita natin, sila Presidente Duterte, malalakas at makapangyarihang tao. Tama. Kung tingnan natin yung mga co-perpetrators niya, malalakas rin at malalakas na tao na meron pa mga posibleng mga fanatic followers. Kung dito sa Pilipinas yan, at sa labas ng korte, araw-araw may rally yan. Tama. Diba? 100%. Magkakaroon ng destabilization at baka hindi pa umusad yung Kasi kaso. political figures. Because And they have clout. They have clout, they have political Pro or figures. against? Pro or against, pareho sila. So first is expertise, Yes. second is stability, di ba? And third is Sabi dito ni Ligaspi, the Philippines should make a humanities law. Pero ang tanong, humahawak ba sila ng crimes against humanity? Diba? Yun kasi ang tanong dyan. Kung humahawak sila ng crimes against humanity. Kasi nga, kaya meron tayong 9851, maliwanag naman po yung sinasabi ni Dean Santa Maria. Kasi nga, kailangan nating ipaubaya sa mga expert, mga kababayan, yung usapin na yan. simple common sense. Dinmel, because of that, because of the events behind Rodrigo Duterte and now Senator Bato, Republic Act 9851 is now being scrutinized by a Yes. lot of people, no? Yes. For both pro and con. And they're seeing, ang sinasabi ho ng mga nagbibigay ng kanilang mga opinion, that while 9851 was lifted from the provisions of the international statute, there were certain provisions that were not carried on, like the enabling law na parang obligado ang Pilipinas and Philippine government in this case to surrender the likes of Duterte, which is mutin academic, and and then now Senator Bato. What can you say about that? Well, malinaw naman yung 9851. Ang sabi ng 9851, basta dinicide ng ating gobyerno na sila nang bahala mag-imbestiga at maglitis. Nakalagay doon, if necessary, pwede nating isurrender or extradite. Dalawang klase yon, ibang-iba yon. Basta sinabi mong extradite, it's a state. Between state. Between state. Between state. Surrender, yan eksakto. Yan eksakto. For the nangyari. ICC. Yes, for the ICC. But Ngayon ang sinabi nila ganito, dapat muna nag-exhaust muna dito sa Pilipinas. Tama. Dapat ginamit muna dito yung mga korte ng Pilipinas. Let's look at let's look at the context. Umalis tayo March 17, 2019. But prior to that, nag-umpisa na ng investiga. Okay, so tuloy-tuloy na yon. On November 2021, the Duterte administration formally requested the ICC to defer the investigation to let the Philippine authorities investigate. Para sa akin, kabalintunaan yun. Iimbestigahan nilang sarili nila. But anyway, Tama. the ICC, Credibility-wise, parang... but the ICC nevertheless approved it. Stunning. Approved. Sige, we give you the chance. Di ba? To make the long story short, alam naman natin walang nangyari. Hindi So by nag-imbestiga. July of the next year, inumpisahan na ulit yung investigation. Ngayon sasabihin nila, bakit naman gumugulong naman ang justice? Kita mo yung nangyari kay Ian de los Santos, na prosecute naman ng mga pulis. Teka muna, sabi ng ICC, let's contextualize. Iyon mga pulis yun. Ito, presidente ng Pilipinas to. Tama. Commander-in-chief to. You have to put the In context. exhaustion of remedies in its proper context. Walang makapag-file noon sa mga taong yan. So it's not merely it's not merely the situation, but who the people are. Kasi napakalakas. At ngayon nakikita pa natin. Tama.
we are so ineffective when it comes to people with some authority or power. O, kita natin kay Bato. Wala naman nangyari, di ba? Legal ba ang arestuhin ng member ng Senate o Yan. House of Representatives mismo sa Senado o sa HOR? Premises. Yes. Sapagkat ang mga premises na yan, it's either inuupahan nila, in which case, GSS. ang taong bayan ang magbabayad, o pag-aari nila, in which case, tayo may-ari niyan. Okay? Pwede. Malinaw ang ating constitution kasi. Nagkaroon ng narrowing privilege. Ang sabi, a senator cannot be apprehended if he is in session and if the crime is punishable by 6 years and below. less than Less than 6 6 years. Ah. Hindi eh. Wala eh. So hindi pumapasok talaga sa constitutional immunity. So kung hindi ka pumapasok sa constitutional immunity, nobody is above the law. Pangkaraniwang tao lang tayo. Tama. You and I, kahit na senador ka, we will have to face the law when it is needed. Dapat pala talaga mga kababayan after the session, no? After nung session, dapat inaresto na pala talaga si Bato. Diba mga kababayan? Dapat inaresto na pala agad si Bato. Habang hindi pa sila nakakatakbo nun sa Korte Suprema. Kita nyo, sa totoo lang, ngayon ko lang dinalaman yun mga kababayan eh. Na pwede pala talagang arestuhin itong si Bato de la Rosa. Kaso nga lang ang problema, paano mo nga aarestuhin yung tao nga pala kung may mga armadong grupo na handa siyang protektahan. Sa bagay, may point din naman. Anyway, tuloy pa natin. So, para sa akin talaga, pwede yun. Alam mo, may kaibahan eh. Kung private ka at may warrant of arrest ka at nandun sa loob ng bahay yung aarestuin mo, tutukto ka talaga. Tama. Tao po, may huhulihin po kami. Nasa loob nyo. Ganun ang procedure. Kung ayaw nila magpapasok, may konting reasonable force na pwedeng gawin. Pero ito, this was in a public place. In a public place, rented by the government and probably owned by the government. And so that therefore, nung hot pursuit, you have to put everything in context eh. Parang hot pursuit na yun eh. Hinahabol mo na eh. Alam nga namang, okay, ito nang door ng Senate, tigil tayo. I mean, you shout due process, but when you're faced at, kung nasa harapan ka na ng Senate, nawawala yung due process. What does that make of the Senate now? Huh? What does that make of the Senate? A sanctuary for people who allegedly have committed crimes. Pwede nilang gawin, not through the rule of law, Tony, through what they say, rule of men. Diba? Saan naman ang gagaling kasi yung tinatawag nilang custodial Protective custody ng Senate. It doesn't come from anything except their own personal human decision. So, wala talaga. Pwede talaga para sa akin. Din Mel, question. Yung provisions ng RA 9851, since binabatikos yan ngayon, it would appear that yung pinag-uusapan lagi ends up to the voluntary surrender of a particular state, like Philippine government in this case. Yes. Kung voluntary surrender ng Philippine government, ito si Senator Bato, yun dun magte-take effect ito. Otherwise, hindi mapipilit hindi under obligation ang Philippine government to do so. Am I correct? Yes. It is optional for the Philippine government. Kaya sabi mo political. But when, alam naman natin yon, ang mga purely political act ng executive department is beyond the judiciary and beyond Congress. We have to respect that wisdom. Kaya kung nag-decide sila diyan, tuloy yan. Hindi dapat. Kaya I'm just speculating. Nung nag-apply sila ng TRO, that was the thinking of the Supreme Court probably. Teka muna. It was a political act of the president. The law gave him a choice. Can we even question the wisdom of that choice? And remember, ang situation ng judiciary at legislature at executive. The executive run the day-to-day business of government. Ang judiciary nakaupo lang doon. Ang legislature naghihintay lang ng babalangkasin. Pero sila ang nakakaalam ng, let's say, ng mga information tungkol sa mga Mel, curious ako. So sa madalit salita mga kababayan, ito tandaan nyo ha, sa padalawang beses sasabihin ko ulit, nasa mga kamay ni PBBM ngayon ang kapalaran ni Bato. Diba? Alam mo, Senator Bato, kung hindi nyo binalahura si Presidente, baka
baka naprotektahan pa kayo ng gobyernong ito. Kaso ang problema, binalahura ninyo, siniraan ninyo at sinubukan nyo pang tawag dito, sinubukan nyo pang isabutahe yung ginagawa ng administrasyon na mapapakinabangan sana na mga kababayang Pilipino po natin. Diba? Ito maliwanag. Kung papakinggan po natin yung paliwanag ni Dean Santa Maria, talagang sinasabi po dito na nasa kamay talaga ng executive mga kababayan ang kapalaran ni Bato de la Rosa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. This very day, silent ang Supreme Court on the Duterte padala sa Hague. Why do you think? I don't know. Precisely, I don't know. I'm also thinking that way. No, kasi parati kong sinasabi, and I think the Supreme Court probably might have read my columns. No, sinasabi ko, ang nagiging problema sa Supreme Court, they make good decisions. They make good decisions kay Trillanes, kay Carandang, but it is released at a point in time that that has no constitutional impact on our lives. Tama. Hindi tayo natuturuan, hindi natin nararamdaman. Parang sinasabi mo, academic na. Parang maganda ba academic and it will become a precedent, pero yung naramdaman mo, ay naku, gumalaw ang Korte Suprema. Ay naku, galing. Hindi natin nararamdaman. Kaya ngayon, doon sa hindi nag-release ng ng TRO order, madaming nasayahan because they precisely felt that, okay, kung sa Senate, the powerful protects the powerful, dito sa Supreme Court pala, powerful may not even matter if you do not comply with the requirements of a TRO. Dalawang requirements ng TRO You must have a clear, unmistakable right to have that TRO. And number two, you must have shown an irreparable injury that is irreversible. Yes. Siguro sabi ng Korte Suprema, we do not see that in their argument. I don't know, baka ganun kasi yun ang two requirements. Din question. Tama. Are you familiar with the case that Senator Bato filed with the Supreme Court po? Ang pagkaalam ko lang, humihingi siya doon sa prayer niya, makikita mo Pinapatigil niya DFA, Yes. DOJ, Okay. NBI, Mhm. police, and you will be surprised, the armed forces of the Philippines. Hindi lang yon. For the government to communicate with international bodies. Kaya palagi ko, kung makikita mo lang yung prayer niyan, man, Ubos. sino ka? Ipatigil mo yan para sa iyo lang. Only for his concern lang naman. Pero it's so massive. Di ba normally kasi ang papatigil mo lang yan, DOJ. We understand na na-deny naman the Supreme Court. Ito yung isang patunay mga kababayan na talaga makikita natin kung gaano kaduwag si Senator Bato. Diba? Kung gaano siya kaduwag. Kasi biruin nyo, nilahat niya Diba? Doon sa kanyang request na TRO, pinipigilan niya yung pag-aresto sa kanya mga kababayan ng Armed Forces, DOJ, yun pang mga kababayan, PNP at yung iba pa. Diba? Lahat nga ng arresting team, pinipigilan niya na arestuhin siya. Kaya kung titingnan nyo ano yung sabi ni Dean mga kababayan, sino ka para pahintuin lahat ng yun? So dyan sa point na yan, makikita nyo kung gaano talaga kaduwag itong si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. Court did not give the TRO naman in favor of Senator De La Rosa's request, prayer. But I heard the oral arguments, and the one opposing, parang they're advocating na dapat wag i-grant yung prayers ni Bato, And there was some argument there. There was a discussion on the functionality of our courts. One justice was saying, look, functional naman ng courts natin. Why not bring bakit hindi natin litisin dito sa Pilipinas? Bakit kailangan litisin sa mga dayuhan? Mas magaling ba sila sa atin? Which the lawyer, of course, naturally, cannot insult the Supreme Court, So, sabi niya na kaya naman ang capacity, ang able and enabled naman ang Supreme Court natin to handle it. What can you say about that? Well, the answer, kung ako yun, ito sasagot ko.
Capable ba ang ating courts ngayon to litigate crime against humanity? Absolutely no, Your Honor. We have no experience. Tama. Zero. So we must have to face reality. And it's not even a issue of nationality or lowering or infringing on the sovereignty of the Philippines, because it will be a disservice to both accused and the victims to not take advantage of expert people in accordance with our law. Tama. Ano naman yun? In other words, what if nag-oral argument ka doon, Dinmel? So, sasabihin sa'yo ng justice, are you saying, counsel, that we are unable and not able, unwilling to try this case? If we are willing but we are not able, then we should not do it. Tama. Are you saying then that we are not able? The Yes, Supreme we are Court is not able. We are not able because go to the fiscal's office, go to the DOJ, go to all the courts in the Philippines. Not a single one has handled from beginning to end crime against humanity. Mabalik tayo dun sa So ibig sabihin mga kababayan, yan yung isa sa posibleng dahilan kung bakit walang makapag-file ng ganyang kaso kay Senator Bato at kay dating Pangulong Duterte, at kung bakit walang mga kasong ganyan. Kasi nga mga kababayan, walang sapat na karanasan. Sa madaling salita, yung mga hukuman po natin na humawak ng ganyang kaso. Diba? Kasi mabigat po talaga yung usapin ng crimes against humanity. Kaya anong dapat natin gawin? Ipaubaya natin sa mas eksperto mga kababayan sa usapin na yan. Which is, sino ba yung eksperto? Diba yung ICC? Yung mga presiding judge doon sa International Criminal Court. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, kung ito yung magiging din nyo mga kababayan, magiging professor nyo, matututo talaga kayo sa law. Makakapasa kayo sa bar exam. Anyway, tuloy pa natin. warrant of arrest. Tama ba na si former Senator Trillanes ang mag-issue ng warrant? Ito, malalaman nyo rin mga kababayan kung ano yung katotohanan dyan. Kasi di ba ang iginigate ng mga DD shit, sinasabi nila mga kababayan na mali daw yung pagsuserve ni former Senator Antonio Trillanes ng arrest warrant. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, to be clear ha, hindi po si former Senator Antonio Trillanes yung nag-serve or magsaserve ng arrest warrant kay Senator Bato. Maliwanag naman yung sinabi niya na sinamahan niya lamang po yung arresting team para iserve yung arrest warrant, at yung bitbit niya mga kababayan, hindi po yun yung original. Warrant operation po ay copy lamang mga kababayan. Ano po na ipinapakita niya sa media. For media press ika nga. Anyway, tuloy pa natin. Hindi tama Hindi yun. pwede yun. Pero ang sabi niya, sinasamahan niya lang daw. Tama. Pero kung siya ang magsaserve noon, Hindi talaga Ang pwede. sinabi po, photocopy binigay sa kanya eh. photocopy, hindi warrant yun. So pinakita niya lang yung photocopy. Photocopy lang From yun. what I So, hindi understand. talaga. Pero ang nakalagay sa ating rules of court, only a state arresting officer shall serve a warrant of arrest. Because the idea of a warrant of arrest is immediate apprehension. Tama. Dapat hulihin ka kaagad. Ito. At sabi rin sa ating rules of court, you don't even have to show the warrant of arrest at that moment in time because of the unpredictability of the situation. But once he is already in custody at hiningi niya, you must be ready. So yun ang sabi rin natin korte. And then sabi rin ng korte natin, ang dahil mga rules eh. Kung nasa loob siya ng private house, tutok-tok ka muna. At magpapakilala ka at sasabihin mo manghuhuli ka. So there are so many regulations, but one common thread, it's only a state arresting officer can do it. Yes. Hindi pwede. Hindi So pwede. mali yung pagpunta ni Bato roon, pagkatapos parang dala-dala niya yung warrant. Oo, dapat NBI magsiserve doon. Oo, pero kung kopya lang yon, Tama po yun. wala namang wala namang effect yung kopya. Oo, kopya. Kaya nandun yung NBI sa For likod press, niya. for press. Oo, yung NBI, ayan. Ito mo, totoo. I think Pero ginawa- even if the NBI did not have it, sabi ng ating rules of court, allowable. Kasi because hindi mo malalaman kung ano mangyayari at that moment in time eh. Kung Tama. tatakbo, kung magkakagulo, ayun nga, nangyari nung kagulo. So, but sabi ng rules of court natin, Rule 113, but once in custody at hiningi niya, you give it. So, Tama. Dinel, am I right to say that parang in this situation right now, while pending in the Supreme Court, the President also have the political decision that he can, pending everything, pending the
resolution in the Supreme Court, ay papadala na ng presidente palabas ng bansa punta sa Hague si Senator Bato. Kaya ba yun? Pwede yun. Because again, it's a political act in accordance with law. Number one, wala siyang bina-violate na order of the court. Ano? Number Ayan o, napakaliwanag. Pag ipinadala ni PBBM si Bato de la Rosa sa Daig, walang binayolate mga kababayan na batas ang presidente. Napakaliwanag o nung sinasabi ni Dinmil Santa Maria, walang binabiolate na batas ang presidente. Anyway, tuloy pa natin. two, wala rin siyang bina-violate na batas. As a matter of fact, Ano? if you look literally at the Ano? law, it says he can surrender. Wala pang binabiolate ngayon kasi wala naman TRO. Oh, wala Tama. TRO eh. Exactly. Kasi kung may TRO, contemptuous. Pero yes, ito of walang course, TRO. Of course. Kung may TRO, then rule of law will prevail na. Okay, may rule of law na tayo. Sinabihan na natin sa atin, huwag gumawa. Pero habang walang pagbabawal sa atin, technically, pwede talaga. So, i-solve yan. advice natin kay Senator Bato, tago ka muna. Hindi pinansin ni Din Santa Maria yung sinasabi ni attorney, no? Yung advice kay Senator Bato na tumago muna. Hindi niya pinansin, no? Ito nyo ha. Wait lang. Okay, may rule of law na tayo. Sinabihan na natin sa atin, huwag gumawa. Pero habang walang pagbabawal sa atin, technically, pwede talaga. So, i-solve yan. advice natin kay Senator Bato, tago ka muna. May tanong dito. Ito bang sabi ni Attorney Bundok na dapat siya yung mag-serve ng warrant kay Bato? Mali yun. Mali yun. Wala sa rules yun. Di ba? Isipin nyo lang to. Officer of the court eh. Nakalagay sa batas natin. Sino mag-serve ng warrant of arrest? It is the state arresting officer. Kung ang ikaw ay defense counsel, a defense counsel cannot be a state arresting officer. You are an oxymoron unto yourself. Yeah. Hindi pa pwede duplicate ka. Sasabihin ng kliyente sa'yo, ano itong binibigay mo sa akin? Warrant of arrest. Sineserve ko sa'yo, huhulihin ka. Eh di ba kliyente mo? Diba? So it cannot really be. Tama! Dito mo officer of the court ang lawyers. Yes, Oo. officer of the court. Oo. So hindi dapat talaga ang magsaserve lang state arresting officer. Kasi ang susunod na nun, arrest na eh. At ang pangalawa, yung Miranda rights na. So, yun. Ayan. Di ba mga kababayan, alam nyo, napakaliwanag yung paliwanag dito, no? Talagang sabi ko nga sa inyo, marami kayong matututunan dito sa kapag ka pinanood nyo itong si Din Mel Santa Maria. Kasi napakaliwanag nung paliwanag about po do sa pag-aresto, kung kumaaresto si Senator Bato, kung legal ba yung arrest warrant, at kung ano yung kapangyarihan ng presidente na pwedeng ipatupad dito po kay Senator Bato para mapapanagot po ito. At kita nyo naman, maliwanag na wala daw lalabagin ang presidente na rules at wala daw lalabagin ng batas ang presidente kung sakaling ipadala niya si Senator Bato, mga kababayan, dyan po sa Daig. So ito, napakaliwanag ng paliwanag dito. Diba mga kababayan? At saka yung kay Jamie Bondok, maliwanag na sinasabi din naman na ang abogado bawal tumanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente. At siguro naman tapos na tayo sa mga usapin na yan kasi ilang beses na nating na ipaliwanag yan mga kababayan na wala nga naman talagang ganyan. Ano po talagang sila lang ang paano ko ba sasabihin? Sila lang ang nag-imbento ng ganyang klase ng proseso. Ano po itong kampo ni Bato de la Rosa sa pangunguna ng kanyang abogado na si Jamie Bondok. So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa napakagandang paliwanag ni Din Attorney Mel Santa Maria, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito.